Alhamdulillah may chance na akong gagawa ng pilipit. Kasi one of my friend from Rawalpindi, nag-message siya sa akin 1 week ago yata na na-miss daw niya yung mga anak niya yung pilipit. Kasi dati-dati ito yung aking ginagawa, itong pilipit. So siguro matagal na 2 to 4 years ago yata na nagpadala ako sa kanila, first or second. So ito, maggagawa ako ng pilipit para maipadala ko bukas inshallah. So ito na yung mga ingredients. Ito ay ano ito, less than 2 kilogram kasi ito yung pinabili ko kahapon na flour, all purpose flour. Kaya kunti na lang itong natira. Wala pa sigurong half kilogram ito. So equivalent to 18 cups na ganito, yan. And then 4 eggs, whole eggs, yan, nakikita nyo. And then ito naman yung diluted na sugar. Ito 2 cups yung nilagay ko na ganito na sugar. Dinilute ko dito. And then yung yeast. Dinilute ko din dito yung yeast, sugar, at saka tawag dito evaporated milk. So ito lahat yung yung milk pack pala nilagay ko dito din. Milk pack, 1 tetra pack of milk pack, yung 250 ml yata. So ito na, may butter din, nilagyan ko din ng butter, 4 teaspoon. And then oil, nilagyan ko din ito ng oil. Must be yung oil ay very hot oil. Tapos kaya yan, nakikita nyo yung oil dyan. So 8 tablespoon na very hot oil yung nilagay ko dito. So gagawin ko dito ay i-mix ko na itong yeast, sugar, at saka milk pack. So warm ito, warm na diluted. So ganyan natin, mix natin. Ayan, kulang yung yung na-dilute kong evaporated milk with sugar at saka yeast. So dagdagan ko ulit ng warm water. Ayan. Ito na yung dough. Must be we have to knead this one using 2 hands. At masahin ito ng 5 minutes. Kaya I will use my 2 hands to knead this flour. So ito na, masahiin natin ng 2 kamay. Para maganda ang dough. Ganyan. Inside natin 5 minutes na bali-balik ta rin ang pagmasahe nito. Balik ta rin ulit. Change side ulit.
So this is already the dough. Must be we have to leave this one for more than 30 minutes. And then i-form na natin na pilipit. Ang pilipit, I think everybody knows, especially from Philippines. Pilipit, nilobid. In Tagalog, pilipit. In Ilocano, nilobid. Or tiritir. Tiritir sa Ilocano ang tawag nito. And this is similar to shakoy, but shakoy is soft. Soft and mas malaki yung size ng malaki ang size ng shakoy kisa yung pilipit kasi yung pilipit maliliit and then yung pilipit ay crispy at saka crunchy. Ang shakoy naman ay soft siya. So leave natin ito and then cover natin ng plastic. Leave natin ng more than 30 minutes para maganda yung dough. So busy pa ako ngayon. So tamang-tama matapos yung aking gagawin ay pwede ko nang ito i-form na pilipit para mamayang hapon iprito ko na lang and then inshallah bukas maipadala ko ito. Kaya alhamdulillah may chance na akong gumawa today kasi medyo okay na kami, yung ubo na lang ang medyo konti na lang yung ubo. Pero yung panlasa, okay, medyo na din. Yung lagnat, sakit ng katawan, sakit ng ulo. Kaya medyo okay na kami lahat. Ubo na lang kunting ubo na lang. Silangga, natutulog pa ngayon. Kasi ilang araw na hindi siya tulog. Dahil nga sa ubo niya at saka not feeling well silangga. So, hanggang ngayon natutulog pa, hindi pa siya nag-breakfast. So, ito, i-leave ko muna ito ng more than 30 minutes. Check natin yung dough after more than 30 minutes. Kasi busy ako, may mga ginawa ako. So, ayan, ito na yung dough. Pwede na ito ayan. So, ito na yung paglalagyan ko. Ito, in-sprinkle ko ng flour, all-purpose flour. So, magbilog tayo ng isang ganito. Ayan. And then next ay ganito kaliliit. Ayan. Ayan. And then, ganyan natin. Ayan. Twist natin ganyan. Ayan. Lagay natin dito. Ito yung one tray. So, marami pa akong gagawin. Dito ko ilagay ang next. Ayan, marami pa itong dough.